sa book of Galatians, chapter 2, verse 20. Basahin ko na ho. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nung nakaraang Sunday, unang Sunday ng taon, sa taong 2026, ay inaral po natin yung ating pinaka-theme na may text na Galatians chapter 2, verse 20. Inaral po natin yung linyang crucified with Christ. And I believe sa biyaya ng Lord, ay nabigyan naman ho natin ng linaw nung nakaraang Sunday School. Ngayon, dako naman ho tayo sa pag-aaralan na merong pamagat na what does not I but Christ liveth in me mean? Ano bang ibig sabihin ng not I but Christ liveth in me? Bilang introduction, ang Galatians 2:20 ay isang talata sa banal na kasulatan ng Diyos na nagdideklara ng identity o sa Tagalog, pagkakakilanlan ng isang taong naglapag ng kanilang pananampalataya saan? Sa bugtong na anak ng Diyos. Para saan? Para sa katiyakan ng kanilang pagpunta sa langit at kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa apoy ng pagdurusa. Saan po? Sa lugar na impyerno. Isa ho ito sa mga liham ni Pablo na nag-expose sa atin ng truth na ang salvation pala ay grace through faith lamang sa Lord Jesus Christ at wala nang iba. Including walang involvement po doon ang anumang uri ng work sa ating parte. Nuulit ko, anumang uri ng work sa ating parte, including good works at lalo na yung ating mga bad works. Sa panahon ho na ito, mga minamahal, ang early church ay napakarami po nilang kinakaharap na mga issues at conflicts. At isa po sa mga yon, yung tinatawag na Judaizers. Ano ang mga Judaizers? Ito po yung mga Hudyo. Hudyo ng mga Kristiyano na nagtuturo sa kanilang panahon na kailangan sundin ng mga convert na Gentil ang mga ritual at mga batas ng mga Hudyo, yung Law of Moses, para kamtan nila raw ng buo ang kaligtasan ng Panginoong Hesus. So ito po yung moment na makikita natin sa verse 3 ng chapter 2 ng Galatians. Sige ho, paki-flash natin para makatulong sa pag-aaralan natin. But neither Titus, who was with me being a Greek, was compelled to be circumcised. Again, inuulit ko, ito yung moment na marami ho sa mga Gentile believers, including Titus, na sa time na to ay bumibigay na sa pressure ng mga Judaizers na to. Kaya dapat raw i-apply rin sa kanila yung tinatawag na batas ng pagtutuli. Para saan, pastor? Para raw buo silang matanggap ng banal na Diyos at maligtas. Pero, mga minamahal, kung inyo pong susuriin yung buong chapter na ito, sa chapter rin po na to, binalikan ni Pablo yung mukhaang pagkumpronta niya sa isang apostol. Isang mainit na paghaharap. Sino kaya itong apostoles na to? Si Peter. Amen? Bakit niya kinumpronta si Peter?
Dahil nalaman po niya na si Pedro, imbis sa watahin yung mga Judaizers, yung mga maling turo ng kapwa nilang Hudyo, hindi niya ginagawa. At para bagang humihilig pa siya sa pinagsasabi nila. Siya nga tong leader. Siya nga tong apostle. Verse 11. Makikita niyo po yan. Nagbalik tanaw si Apostle Paul dyan sa heated na pag-uusap nila. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face. Sipin mo mas nauna sa kanyang apostle si Pedro. Pero anong sabi niya? Because he was to be blamed. Kumbaga sabi niya, hindi lalala yun, hindi lalakas ng pwersa nun kung kumibo ka. Alam mo, mali yung turo, wala kang ginagawa. So kailangan, makikita natin, kahit sa panahon nila Pablo, merong need sa mga leaders na merong strong leadership at backbone. Lalo na pagdating sa mga sound doctrine sa kaligtasan na nakaugnay sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat maging watchful tayo at prayerful. Lalo na yung mga kalalakihan sa ating liderato at posisyon. Lalo kung alam mong may panawagan ka. Hindi pwede yung dahil ka-close, hindi ka kikibo. Dahil marami sila, hindi ka kikibo. Amen? Minsan kailangan mo talagang kalabitin yung mga string para iparinig sa kanila na, tamo, wala sa tono. Kailangan natin ibalik sa tono to. Kailangan maging sound doctrine ulit. Amen? So, matapos po ng mukha ang komprontahan na yon, heto na po tayo sa kapanganakan ng tinatawag na tema natin. Yung Galatians 2:20. Nakaraang unang Sunday school natin sa taong ito, pinag-aralan po natin yung phrase na crucified with Christ. With Christ, hindi po sa iba, kay Kristo, So ngayon, umagang ito, let's talk about ano ba talaga ang ibig sabihin nung not I, but Christ. Lalo na yung buong linyang Christ liveth in me. Alamin natin yung significance, yung weight nito sa Christian life natin ngayong taon. Amen? Kasi ihahain natin yung sarili natin sa Panginoon sa worship, sa service. Kaya importante po itong not I, but Christ liveth in me. Noong tayo ay maligtas, sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Or, should I say, ma-born again tayo. Naging kaisa tayo ng Lord saan? Sa kanyang buhay, kamatayan, at resurrection. Tama ho ba? Amen. Dito, makikita natin na meron na tayong union sa Kanya. At yung union na yon ay sufficient sa lahat ng aspeto. Hindi yun pang isang araw, pang 1 week, pang isang buwan, o pang ilang taon lang. Kundi yun ay sufficient sa lahat ng panahon rin. Kaya no need na po tayo doon sa tinatawag na lumang way ng Old Testament. Yung tinatawag nilang the Day of Atonement. O sa kanilang sariling salita, yung Yom Kippur na tinatawag. Sa atin hindi na yon kailangan. Kasi yung dugo ni Kristo, ang ginawa niya ay hindi covering, kundi paglilinis, washing. So, binura niya na po yung kasalanan. Hanggang kailan? Walang hanggan. Simula nung tayo ay sumampalataya sa nag-iisa at dakilang hain ng banal na Diyos, yung bugtong niyang anak. Kaya nga mga minamahal, malaya na tayo sa bondage ng sin. At the same time, nabiyayaan din tayo ng tinatawag na kalayaan, freedom, liberty kay Kristo na mamuhay ng pleasing sa banal na Ama sa langit. In Romans chapter 6, verse 6, makikita po natin na yung ating tinuturo sa pulpito ngayong umagang ito ay totoo. Knowing this,
that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ano sabi diyan, no? Nalalaman, ngayon, alam na natin na yung old man, ibig sabihin yung nung hindi pa tayo na kay Kristo, di pa tayo ligtas, alam natin na mga sinner tayo. Pero nung na-preach sa atin yung gospel ni Jesus Christ at sumampalataya tayo sa bugtong na anak, makikita natin yung old man na yon, yung sinner na yon, na crucified na with him. Kasama roon yung sin ng sinner. Okay. So dito po, makikita natin that henceforth we should not serve sin. So ang tinanggap nating grace sa Panginoon ay binibigyan tayo ng kalayaan hindi para maglingkod pa rin sa kasalanan. Kundi ito ay laya para makalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. At malaya tayong makapagsimula ng isang buhay na pleasing sa Ama. Romans chapter 6 verse 10 and 11. Ano ang sabi? For in that He died, si Jesus Christ ang tinutukoy, He died unto sin once. Yan ha. Tandaan nyo po, ang pagkamatay ni Kristo ay hindi po taon-taon tuwing summer at mahal na araw. Once lang po yon. To the point na ang ibig sabihin ay once and for all. Tama ba? Minsan lang. Hindi na mauulit. But in that He liveth unto God. Di ba? So dito po makikita natin mga minamahal, yung sumampalataya kay Kristo, hindi lang siya kasama na crucify at namatay. Di ba nabuhay si Jesus Christ na resurrect? Yun din daw ang mangyayari sa kanya. Kaya nga sabi sa kasunod, di ba? Likewise recon. So sinasabi ni Pablo dito, ito na yung inyong maging mentalidad. Pag sinabi kasing recon, itulad nyo na yung inyong sarili. Ye also yourself to be dead indeed unto sin. Kasi naman, indeed naman talaga, patay na tayo sa sin. Kasi kasama na yon na ipako. Nakuha nyo? Ano yung dapat nating i-recon din na isa pa? Yung itulad yung ating mga sarili kay Jesus Christ. But alive unto God. Ibig sabihin, sa mga bagay na nire-represent ng banal na Diyos, doon tayo dapat alive na alive. Doon na yung interest natin. Nakukuha nyo ha? Doon na po yung kurso ng puso at kaluluwa natin. Nakakahabol? At yaan ay nabigyang daan through Jesus Christ. Ang simula niyan, yung ating paglalapag ng ating faith kay Jesus Christ. Nagsimula yan sa mababaw na paliwanag nung tayo ay maligtas. So, anong sinasabi ni Pablo dyan? Ito ang pattern natin sa pamumuhay. Sa buhay na meron tayo dito sa lupa. So, hindi po inaasahan na magkalat tayo dito. At hindi rin po sound doctrine ng Biblia na magpaka-corrupt at immoral tayo dito, mga minamahal, habang nasa lupa tayo. Ito ang pattern natin sa pamumuhay, sa buhay na ibinigay ng banal na Diyos sa atin. Ang tawag kasi doon sa buhay na yon, hindi kung ano lang. Ang tawag doon, Christian life. Amen. Amen. Sa harap pa lang nung salitang Christian alam mo na kung sino ang may-ari, author, at may lagda ng buhay na ito. Like Jesus, dead unto sin. Hindi na po para i-practice natin at mastery natin sa buhay natin yung mga kasalanan. Hindi na para magpakahusay tayo, lalo na sa pagtatago ng kasalanan. Nakukuha nyo ko? Hindi na dapat magpakahusay sa yung tinatawag na willful sinning. Hindi na po. Dapat po ang nangyayari sa atin,
iwinawaksi natin yan sa buhay natin. At pinapaalala natin sa sarili natin yung gospel ni Kristo. I-preach mo na, kasama na tong napako. Hindi na to dapat humihinga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kaya tayo nag-i-struggle, ibig sabihin, yung kasalanan, buhay pa. Kapag wala ka ng struggle, ibig sabihin, talagang na yan. Naka-nail in the coffin na talaga yan. Nakabaon na yan. Nakakukuha nyo ko? Like Jesus liveth unto God, namuhay siya ng may kabanalan sa harapan ng Ama. Di ba? Merong tinatawag na separation, set apart. Bumaba siya sa lupa para iligtas sa mga makasalanan, hindi para maging makasalanan. So tayo dapat, ngayon, nandito tayo, kahalo ng mundo na to na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, hindi na po natin sinisistema sa buhay natin yung sistema na meron tayo dati. Hindi na po dapat mangyari yung ganon, mga minamahal. Amen? Nakakabol? Ang kamatayan at pamumuhay ng Lord Jesus Christ, ang example na dapat ho nating sundan. Yun yung pattern. Amen? Na dapat nagpapailalim tayo. Hindi sa buhay at kamatayan ng kung sinong karakter lang sa Bible. Kasi yung karakter ni Jesus, kasi hindi mo yan maiko-compare sa kahit sinong karakter sa Bible. Kaya hindi na ho para mapako yung buhay natin sa mga baluktot na pako ng paniniwala o katwirang kesyo. Bakit si David nakiapid? Bakit? Masigit ba siya kay Jesus? Hindi na ho para sundan yung kinamatayan ni Solomon. Tapos kakamatayan din natin na merong kakapalan ng muka. Yung immoralidad. Bakit? Higit ba si Solomon kay Jesus? Alam natin ang sagot. Nakakaps lock na hindi. Andun na tayo. Sabihin na natin. Sakyan na natin. Both of them are great kings. Amen? Sa kanilang respected timelines. But they are not the King of Kings and Lord of Lords. Si Jesus Christ lang yon. Amen? At yun siya sa atin. Hindi lang siya basta King. Hindi lang siya basta Lord. King of all, Lord of all. Saan? Sa ating buhay. Siya ang banal nating manunubos. Hindi lang siya basta manunubos. Banal na manunubos. Amen? Ng mga tunay na banal o mga tunay na save. Tagasunod tayo ng banal na Kristo. Si Jesus. Amen? Hindi nila David. Hindi nila Solomon. Ang ganda ng mga iniwan nilang mga awitin sa Book of Psalms. Meron din silang mga nagawang tama at mabuti. Meron ding imperfections sa kanilang leadership. Pero hindi talaga maikukumpara, napakalayo po ng agwat eh. Amen? Amen. So, itong banal na union natin sa banal na Christ natin, ang nakakalungkot sa panahon natin, na-exploit ito. Inaabuso ito ng ilang mga nasa likod ng pulpito. Tipong dahil declared righteous na rin naman tayo, di ba? Through faith sa Lord Jesus Christ. Para bagang ang dating ay we can cast off na lahat ng mga moral restraints. Pwede na lang basta baliwalain na parang no worries if mamuhay tayo ng however we want. Nako po, napaka-dangerous po ng ganong mentality, ganong interpretation. Actually, it's very unbiblical. Yung tipong, ang ganda-ganda nung sinabi dun sa Romans chapter 5 verse 20, tapos ginagamit mong justification sa kabalbalan mo, na ginagamit mo na pananggalang sa pagkakaroon mo ng pusong unrepentant. Likewise, sabi diyan sa Romans 5:20, moreover the law entered that the offense might be abound. Ang sinasabi diyan, dahil sa law,
nakita natin ng maliwanag yung offense, yung sin, is talagang kitang-kita. Parang humarap ka sa salamin. Kitang-kita mo yung dumi sa mukha mo. But where sin abounded, grace did much more abound. Yung verse na yan, na-exploit, na-abuso ng maraming preachers at maraming leaders sa Baptist churches. Pero wala pong sinabi dyan na para mag-abound pa na mag-abound, magpatuloy ka sa kasalanan. Wrong interpretation po iyon, ha? Mas maganda ko para ma-interpret po natin ang talatang ito at hindi naman humukang nagkokontrahan ng Biblia, kinakalaban ng Bible yung sarili niya. 'Di ba? Old Testament versus New Testament. Sulat ni ganito versus sulat niya, sarili niyang sulat versus his own sulat. Pag-aralan ho natin. Tanungin natin yung sarili natin. Saan ba nag-ugat yung ating new identity? Di ba yung new identity natin? New divine nature. Amen. Tignan niyo po yung title nating mga Christian. Sinner, saved by grace. Sino ba yung nagbigay ng grace? Di yung banal na Diyos. Sino yung namatay sa cross? Yung banal na Diyos na nagkatawang tao. Yung banal na Christ. Tingin mo ba basta lang to grace? Na tindahan ng tinapay? Amen? Hindi, di ba? Hindi naman to Mary Grace. Mahal tinapay doon. At masarap, lalo pag libre. Pero tingnan niyo po, yung grace na to, hindi basta-basta grace lang ng kung sinong persona. Grace ito ng isang banal na Diyos. Therefore, ito dapat i-take natin na banal din. Kaya hindi uubra yung para yung grace ng banal na Diyos mas lumitaw ng lumitaw, magpakalunod ka sa putika ng kasalanan. Magpakababoy tayo doon. Hindi ho. Di kinontra mismo, di lang ng Bible ang sarili niya. Mismong Diyos mismo, kinontra niya yung kabanalan niya. Kung may mali man ho dito, hindi ako naniniwala na yung banal na Diyos yun. Merong isang preacher sa likod ng pulpito na ayaw bitawan yung kasalanan. Na dapat siya ang nagtuturo. Na dapat tayo ang unang namumuhay. Hindi ba't nag-exist ang ating yung identity na ito kasi we identify ourselves with the Lord Jesus Christ, ang banal nating Christ, ang banal nating Diyos, ang banal nating Panginoon. Kaya kung hindi natin pwedeng gawing lisensya, itong Romans 5:20 na ito na para mag-abound lalo yung grace, kailangan kumapal din yung kasalanan ko. Damor akong nahuhulog sa kasalanan o damor akong tumatalon sa kasalanan na to. Mas na-highlights yung grace. Ay, hindi ho. Kasi Galatians 2:21, makikita nyo ho, nakalagay. I do not frustrate the grace of God. Anong ibig sabihin ng frustrate dyan? Hindi mo yung tinitwist. Hindi mo binabaluktot yung grasya ng Diyos. Ano ba yung grasya ng Diyos? Ito yung tuwid na interpretasyon at pagkakaintindi sa grasya ng Diyos. Banal na grasya ng Diyos. Kasi meron tayong banal na Diyos o matuwid na Diyos. Nagkakaintindihan po tayo. Which means, mga minamahal, hindi natin pwedeng yung Romans chapter 5:20, hindi natin yun linilisensya para sa ating mga willful sinning, mga minamahal. Sabi nga, do not frustrate. And I believe, hindi naman ko kontrahin ni Apostle Paul ang kanyang mga dalang turo. Kasi nagre-represent yun sa kabanalan ng Kristo na meron tayo. Amen. Amen? At lalong-lalo namang hindi hahayaan ng banal na Diyos
na lalagpas sa kanyang approval stamp ang isang maling katuruan ni Pablo. Amen? Amen. Nalathala yan dahil pinaintulutan ng Diyos na maging malinaw sa atin. Alam niyo ko, ang Diyos natin ay isang Diyos na gusto niya klaro ang lahat. Kaya nga sabi, siya ang liwanag eh. Hindi niya gusto yung kanyang mga children ma-confuse. Kaya tayong mga nasa liwanag, alam naman natin pag nakakagawa tayo ng kasalanan eh. Right. Amen. Ano naman tayo, makonsensya naman tayo. Maling-mali na nga yun sa atin eh. Pati yung iba, ano mo pa, isasama mo pa. Madalas kaya ganyan, siguro ang kaisipan, no, para wala nang sasaway. Alam nyo, pag nakakita kayo ng ganon, I suggest, payo sa ating umaga. Kahit sa akin siguro, pag narinig ko to na i-upload sa YouTube, paalala rin sa akin to na pag may ganon ng tao sa harapan mo, ano man ang posisyon sa church, i-cut mo na yan. Ano mong klaseng relationship yan? Friendship man yan? Cut mo na kagad. Ilalayo ka sa Panginoon yan. Our identity ay di lang galing sa kung sinong Baptist pastor na loyal ka. Na wini-worship ng maraming tao yung kanilang status. Ang ating identity ay hindi rin po galing sa grupong Baptist o sa mga maliliit pang grupo within that Baptist group. Ang identity natin, mga tunay na Christian na nasa loob ng grupong tawag ay Baptist sa lupang ito, hindi po nakapako sa sikat na pastor. Hindi po nakapako sa grupo-grupo. Nakapako po yan sa Lord Jesus Christ. Sa identity ng Panginoong Yesus natin. Kaya we identify ourselves with the Lord Jesus Christ by God's grace, by faith, we live as Jesus does. Which means, we live para i-please ang ating banal na Ama sa langit. Kaya nga ho dapat, pagtatayo tayo sa likod ng pulpit, magpipreach man tayo o magpapatotoo, ang binubukang bibig natin, ang ine-exalt natin, yung achievements ng Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Yung po dapat ang bumibida sa likod ng pulpito, hindi po yung achievements natin. Di ba? Parang ang hirap naman yung sinasabi mo, pastor. Parang imposible naman, pastor, yung ganyang brand ng Christianity. Parang wala namang makakagawa niyan. Tumpak, wala nga. With man alone. Ito ay impossible talaga. Pero with God, ika nga ng Lord Jesus Christ natin, all things are possible. Kaya lang naman talaga nagiging imposible, maliban sa mahirap na, ayaw kasi. Ayaw lumakad sa pananampalataya. Ayaw talaga simula't simula pa lang sundan si Jesus Christ. Kaya ano nangyayari? Walang not I. At hindi nangyayari yung, but Christ liveth in me. Ang nagli-live pa rin in me is me. So, paano natin magagawa yon? Di ba saved ka? Amen. Amen? Amen. Kagaya ko? E di ibig sabihin, ipinadala ang banal na spirito para manahan sa'yo. Siya ang tatrabaho nun. Kung gugustuhin mo. Sa pamamagitan ng banal na spirito ng Diyos, kaya tayo merong supernatural connection sa Ama. Amen? Kaya dahil din sa Kanya, magkakaroon tayo ng supernatural na kalakasan para humakbang by faith. Amen? At sa holiness. Kasi itong mga bagay na to, itong walking by faith, maging yung paglakad sa kabanalan, yan po ay imposible na magawa ng tao lang. Kailangan natin ang Diyos dyan. At ang tumatrabaho ng ministry na yan sa buhay ng isang taong Christian na, yung banal na espiritu ng Diyos. Amen? Ang buhay mo sa lupang ito at buhay ko sa lupang ito, di ba sabi sa Galatians 2:20, ano nakalagay doon?
Di ba? And the life which now I live in the flesh. So, kung titignan natin yan, the life which now I live here on earth. Yan ang ibig sabihin yan, yung buhay na binubuhay ko dito sa lupa, sa laman, kasi nasa laman pa tayo, yung sinasabi ni Pablo, hindi ko na yan binubuhay para sa akin. Saan niya na daw ibinubuhay yung buhay niya dito? Sa pagtitiwala, sa trust, sa faith kay Jesus Christ. Kaya sa tuwing magiging faithless tayo at magpapalamon tayo sa unbelief, makita niyo po, hindi tayo walking by faith na. At wala rin po yung kabanalan ng Diyos sa atin doon. Kasi ang faith ay banal na uri ng lakad at pamumuhay. Amen? Kaya yung not I but Christ liveth in me na linya na sinasabi dito sa talatang ito, mga minamahal, kaya to with God. Kasi walang impossible sa Kanya, di ba? Kaya nga sabi doon sa yung mga ini-special number, di ba? God can and He will. Lagi ang labanan lang naman dito. Do you believe that? Right. Kasi ang Panginoon lagi, believe muna before you see. Kaya maraming Kristiyano hindi nila makita na, ay kaya pala. Posible pala. Kasi di ba dapat ang buhay na binubuhay by faith? So makikita niyo po, yung crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yan po ay isang malaking living by faith. So andun na tayo. Yes, imperfect. Imperfect tayo, tao lang. Pero hindi ho ginagawang excuse yan para hindi na rin natin tuluyang i-crucify yung mga sarili natin sa Diyos anak na nagkatawang tao para masave ka lang. Amen? Ang katotohanan, ini-expect po sa atin ng banal na Diyos na Ama natin sa langit, maging ng mga banal na anghel sa langit, at lalong-lalo na ng mga taong nanonood sa buhay natin, sa Christian life natin, yung tinatawag na transformation. Pagbabago, transform na uri ng pamumuhay. Transform na uri ng character. Transform na desires. Transform na takbo ng isipan. Transform na mga goals dito sa lupa. Maganda yung mga talata eh. Maganda yung mga salita, pa-SP. Anong pa-SP? Pa-spiritual. Pero without yung tinatawag na Christ liveth in me. Parang ano lang yan eh. Malaking pandesal. Unang kagat, hangin lahat. Right. Amen. Tignan nyo po. Yang not I, but Christ, parang ganito lang ho ang analogy niyan. Amen? Parang buhay may asawa o buhay pamilyado na. Yung talagang nauunawaan yung significance at weight ng marriage, family, at pagpapalaki ng kanilang mga children. Yung mature ha, makikita mo yung lalaki at babae na yan, never mo nang makikitang magbubuhay binata at magbubuhay dalaga ulit yan. Never mo nang makikitang mabubuhay yan para sa sarili. Parang ganyan yung not I, but Christ. Pag ang isang ligtas may paglago, nagmamature kay Kristo, hindi mo na makikita yan na mag-make ng decisions na nakasentro sa gusto ko. Kung hindi ko gusto, hindi pwede yung ganon. Kailangan pag ginusto ko, makukuha ko. Dapat nakinig ka kay Bea Alonso. Hindi porkit ginusto mo, makukuha mo. Buti pa yung movie, alam. Sana yung Christian din, hindi niya lang alam. Ginagawa niya rin. Kasi ang sabi dito, the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sino ba yung Son of God na yan? At dapat ko isaalang-alang at maging sentro ng buhay ko, siya lang naman yung nagmahal sa'yo. Unang nagmahal sa'yo. To the point na binigay niya yung sarili sa'yo
Walang gumawa nun sa'yo. Nakukuha nyo ho, mga minamahal? So, yung dating laging nasa labas, kasama ng barkada, ano na mangyayari? Hindi mo na makikita yan. Na uuwi ng inuumaga. Makikita mo yung pagbabago, hindi lang basta pagbabago, malaking pagbabago, big transformation sa uri ng buhay niya. Pati takbo ng isip, iba na rin. Kapag niyaya mo yan, tol, may labas ang barkada sa Sabado Yung mature na nauunawaan yung significance at weight ng marriage, family, at parenting, ang sagot niyan ganito. Ganun ba? Kayo na lang. Kayo na lang, pre. Graduate na ako dyan. Family time yun magkakasama kami ng mga anak ko sa bahay. Di, minsan lang to. Sige, pre, kayo na lang. Kumusta mo na lang ako sa kanilang lahat. Nakakukuha nyo ho? Parang ganyan. Yung not I, but Christ. Yung maturity, nag-uumapaw. So, ang unang goal ay maipako ka kay Kristo. Kailan yan unang nagsimula? Noong na-save ka. Tapos, siyang crucified with Christ na yan, di ba? Is daily dying sa yung self. At yung daily dying na yan, makikita yung transformation ng isang buhay. Na hindi na ikaw yung nakikita ng tao, hindi naman siya dating ganyan Hindi naman dati pala simba yan. Ngayon, every Sunday, nagsisimba na. Nakikita na nila yung transformation ni Jesus Christ. Nahabol. Amen. Tapos makikita nila yung dati mong uri ng pamumuhay, humihiwalay ka. So makikita mo yung progress, or should I say, yung growth, o yung mas maganda, maturity. Amen? So, parang ganon. So, sa ganong paraan ko po, maipapaliwanag sa ating lahat yung dulot ng banal na Jesus Christ na meron tayo. Amen? Kapag na-save na tayo, napako na tayo sa Kanya, at yung pagiging Lord at God niya, nakabaon na talaga sa mga puso at kaluluwa at mga isipan natin, imposibleng wala ng pagbabago. Meron at merong transformation na mangyayari. Meron at merong maturity mangyayari sa tao na yan. Maniwala man yung buong mundo o hindi. May maturity. So doon tayo makakakita ng Christian na Christian talaga. Anong ibig mo sabihin doon? Yung talagang tagasunod. Di ba? Tagasunod. So ano makikita mo? Sumusunod talaga. Kumbaga yung bibig, sumusunod. Kasama nung paa. Follower talaga. Kasi maraming Christian, di ba? Bibig lang ang sumusunod Pag tinignan mo yung paa, wala nang kasunod. Amen? Doon tayo makakita ng Christian life na talagang ang litaw na ulo, yung merong koronang tinik. Hindi yung matigas ang ulo. Amen? So ang goal po natin ngayong taon, daily dying. Daily walking with Christ. Daily obeying, daily submitting, daily offering ourselves. Kasi yun po ang ibig sabihin ng not I, but Christ liveth in me. Kaya kung talagang not I, but Christ po tayo, hindi pwedeng mas malalim pa rin pong nakabaon na pako sa mga buhay natin, yung mga gusto natin. So, mga minamahal, meron ba tayong mga inaalagaan kasalanan pa? Naku, dapat ho, mamatay na yan sa krus. Isuko nyo na ho. Amen? So, not I, but Christ liveth in me means, ibaon natin sa atin ng buong buo yung person ng banal na Christ na meron tayo. Para mangibabaw sa buhay natin yung transformation na dulot niya.
Kita sa bibig, kita sa buhay. At yun po ang ibig sabihin ng not I, but Christ liveth in me sa tema nating crucified with Christ sa Galatians chapter 2, verse 20.